So yun mga kababayan, so kayo po, nung masabi nyo nga po dito sa bagong pasabog ni Ping Lacson. So, ibig sabihin pala nito mga kababayan, yung insertion pala na yan na narireklamo natin from NEP, ay nagsimula pa pala yan noong 2024, nakalusot. Diba? Lumusot pala ito noong 2024 at inulit pala nila noong 2025. Grabe, no? Grabing pambababoy na ginawa nila sa Pilipinas. Oh. So, yun lang. So, pa-comment lang po dyan mga kababayan, no? Okay. So, yeah, especially po dyan sa team replay. Okay. So, next topic tayo. Okay. Saan ba tayo? Ito. Yan. Yan, so bati muna tayo po kay Delia Rosario, kay Esing Mariano, kay Chupaeng, kay PJ Tube. Mula po, no? Yan. Yan, so mga kababayan, no? So kahapon po, meron po tayong update dito tungkol nga po kay, kay Baklita. Kay Harry Roque. So ako naniniwala po tayo mga kababayan, no? Na si Harry Roque malapit na po umuwi. Uwi na po yan. Kasi nga po, no, yung passport niya, kansilado na. Ang alam ko kansilado na eh. Tapos, ito pa yung malupit. Bukod sa kansilado na po yung passport niya, ito pa yung ginawa kahapon. Interpol red notice laban kay Harry Roque. So, may Interpol pa. Di ba? So, sabi dito, nag-request na ang gobyerno ng Pilipinas, ang International Criminal Police Organization o Interpol, na magpalabas ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque kaugnay ng di umano qualified human trafficking. O, di ba? Ayon kay Winston Casio, nakapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK, nagsumite na ang kahilingan para sa isang international arrest. Lagyan, di ba? Mahirap lang kasi na nagpo-project siya na siya di umano ay biktima ng political persecution. Wala namang ganon. Lahat nakadepende sa ebidensya. Alam nyo, no, ewan ko lang, no, matagal po kasi talaga yung proseso dyan sa Netherlands. Inaabot talaga ng taon. Di ba? Inaabot po talaga ng taon. So ngayon, sinasabi ngayon ni Harry Roque na hindi daw po siya pwedeng hulihin kasi nga po, siya daw po protektado ng application niya ng kanyang ng kanyang asylum. Ang ina mo, bakla! Woo! Bakla! Sabi mong alam, visit ka talaga. Tawa ko dito, no? Ex-human rights lawyer. Noong Mayo, ipinalabas ang mga warrants of arrest laban kay Roque. Sabihin, nung Mayo may arrest warrant na. Lucky South 99, Representative Cassandra Ong. At 48 pang para sa qualified human trafficking na may kaugnayan umano sa scam hub ng Philippine Offshore Gaming Operator. Yan. So ngayon, mga babayan, syempre si Harry Roque, may bago siyang palusot dito. Tingnan niyo ito. So, panoorin natin to Panoorin natin. Red notice alert, yan naman po ay sa mulat-mula sinasabi ko, hindi po yan warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. Magaling talagang manloko nito, no? O nga, hindi nga siya warrant of arrest. Pero hulihin ka pa rin. Tama, di ba? Hindi nga siya yung red notice, hindi nga siya arrest warrant. Pero, uhulihin ka pa rin. Walang yung bakla to. So, isa lang po yan. Isa lang po yan na po pwedeng magpatupad. At yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland. At bakit na madali ipapatupad niyan, alam nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y espesyal dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon. Hindi ka pa granted. Asylum seeker ka pala pero hindi ka pa granted. Yan ang problema mo. Dito sa Holland.
So, alam nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob. Na ako... Ay, bakla! Ay! Hindi akretch nagsisisig! Hindi ako nagsisisig, Eklaboom! Laban ko si Pangulong Duterte! Binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Wala! So ngayon mga babayan, no, ito, di ba? Naalala niyo si may papakita pala ako dito. Tanggalin natin to. Remove. Yan. So ngayon ako naniniwala naman ako mga kababayan, no, na posibleng may malabong mapagbigyan tong si Harry Roque ng asylum. Kasi in the first place mga kababayan, una sa lahat, yung passport nga po ni Harry Roque, kansilado na nga. Cancellation of Harry Roque's passport just a matter of time, Senator Stoll. Di ba? So, dapat kasi ang point dito, dapat nung nakasuwa na si Roque, dapat sila nakagad yung passport. Puta nung Mayo pa pala ito na-file ng kaso, bakit ngayon nyo lang ito i-revoke yung passport? Medyo matagal lang, no? So, ano nga ito? Cancel nyo na yan. So, yan, no? Passport. Buti pa ako may copy ng passport ni Harry Roque. Okay, Roque. Kumalat na ito online, ha? Takero, data privacy yan. Hindi, online na to eh. Google nyo lang. Subukan nyo i-Google. Harry Roque passport. Nagkalat na po ito online. Yan, so once po na na-revoke nga po yung passport ni Harry Roque, wala na po siyang magagawa, kundi mag-stay na lang po sa bansa kung saan siya naroon. Ano lang po yun. Tapos, mga kababayan, alam niyo, mukhang malabo po talaga mabigyan ng ng asylum si Harry Roque. Dinidelay niya lang po talaga, sa totoo lang. Yung style po ni Harry Roque, dinidelay niya lang po talaga, no, na siya ay makauwi ng Pilipinas. Kasi once nga po na napalitan si PBBM ni Sara Duterte, hindi na po magsisik ng asylum yan sa daig. Uuwi na po yan. Ayun naman talaga plano niya ni Roque eh. Patagalin na po talaga, no, patapusin lang talaga yung presidente ni PBBM, yung termino niya. Kaya nga push niyan eh, kaya nga tulak na tulak yan eh, na maging presidente na si Sara para makauwi na siya. Di ba? Kasi in the first place mga kababayan, no, paano magagrant yung pangalan nito? Yung asylum ni Harry Roque, yung mga kasama niya nga po, guilty na. Ito, si Go Waping, si Alice Guo. Guilty na, human trafficking din. Tapos yung kliyente niya, si Cassandra Leong, tumakas naman. PNP intensifies coordination with authorities to locate Cassandra Ong. Di ba? So may kasabwat. So paano magiging political persecution ito kung may kasabwat ka? Nakuha niyo yung point ko? Kasi for example, ito. Naalala niyo si Jed Mabilog nung Iloilo, mayor ng Iloilo? Di ba? Siya po pinagbintangan ni Digong na drug lord. Oo. So si Jed Mabilog sa Japan nun. Nung nalaman niya nga po na siya po ay kasama sa drug list ni Digong, hindi po siya pumunta ng Pilipinas, pumunta po siya ng Amerika. Doon po siya nag-seek ng asylum na sobrang higpit din po sa Amerika para makakuha po ng political asylum. So ang isa po sa mga naging posibilidad kung bakit nag-grant nga po yung asylum ni Jed Mabilog kasi,
Di ba? Nagbibintangan yung drug lord si Jed Mabilog, walang conspirator. Ano yun, siya lang? Drug lord ka, ikaw lang? Puta sindikato, ikaw lang member? Di ba? Tama, di ba? Hindi naman po tanga yung Amerika. So pinag-aralan nila yan. Sige, pagbibintangan kang drug lord sa Iloilo. O pag-aralan natin. O syempre, pag drug lord, dapat may tulak ka, may taga-benta ka. Eh, walang makitang ganun. O. So, nag-grant po yung asylum. Si Harry Roque po, hindi. Di ba? Ang kaso po ni Harry Roque, human trafficking ng Pogo. O yung mga kasabwat niya, meron siyang kasabwat, mga conspirator. Di ba? Yung mga kasama ni Alice Guo, may 40 yun. Si Cassandra Leong. O. Tapos, yung isang leader ng Pogo, nakita sa bahay niya. Ang tanga-tanga naman ng Dutch government kung pagbibigyan nyo ng asylum yan. Malamang kukonsider nyo yan na talagang may crime na nangyari. Oh. So ngayon, ako, magiging masaya po talagang taong bayan kung si Harry Roque po ay mahuli. Sure po yun. Di ba? Yabang-yabang eh. Yabang-yabang eh puta, takaw naman sa humba. Oh. So, yan ang point natin mga kababayan. So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito? Kayo ba, naniniwala ba kayo na may posibilidad nga na mahuli ito si Harry Roque? Kasi, ganun talaga eh, no? Sinasabi na naman natin na talagang bakit gano'n na nangyari, pero sistema po kasi yan eh. Ganun po proseso natin eh. Di ba? And by the way, sobra na rin po talaga siya. No? Sobrang na po talaga yan. Oo. So, yan. So, okay na. So, comment na po sa baba. Diyan po sa team replay, no?